Hello guys, welcome to this video. In this video guys, papakita ko naman po sa inyo paano mag-apply kay Pera Loan na madadownload sa Google Play Store guys. And habang pinapanood nyo po itong video na to guys, please visit the video description for more information and for more awareness po. Security awareness po. And para sa mga, ulitin ko po, para sa mga wala pang kamuang-muang sa mga ola-ola guys, online lending apps, bago kayo mag-download ng mga apps guys, check nyo muna yung kanyang katulad nito, si Pera Loan, madadownload sa Google Play Store. Yan ang kanyang logo. And then, register daw siya guys. On your own, pwede mo siyang i-check sa CheckSec website guys. And then, release daw siya noong May 25, 2025 and updated in July 14, 2025. Release, May 25, 2025. Bago lang. Kala ko matagal na tong Pera Loan na to. Yes guys, first time ko itong a-applyan para lang may pakita ko po sa inyo. And then, check nyo na rin guys yung mga ratings ha. Wag lagpasan nyo guys yung mga 5 star. Doon kayo tumingin sa mga 1 star, 2 star, 3 star. Bakit sila nagbibigay ng ganong ratings guys, okay? Para may maging aware po kayo kung anong meron sa all app na to, sa mga online lending apps na to. So, paano ko nga ba ito in-applyan guys? Yes guys, na-approve ako sa 1K guys. Pero titingnan natin kung okay ba. Na-approve po ako sa 1K. So, paano ko ba ito in-applyan? Ito yung mga pabungad niya. We offer you high value loans. Your satisfaction always comes first. Itong mga ads na to guys, malalaman mo kung totoo itong mga ads nila pagdating na sa huli. So, ang sinasabi ko sa inyo guys, huwag kayong titingin masyado sa mga ads nila. Huwag kayong nagpapasila, huwag kayong na-attract sa mga ads nila guys. Doon kayo titingin sa mga ratings ha, yung mga nakasubok na, kung anong bang mga personal experience nila. So, pagbukas mo ng Pera Loan app, itong bubungad sa'yo, magpa-pop up ang mga SIM card number mo, and pipili ka na dyan guys kung anong SIM card number ang gagamitin mo. Again guys, huwag nyong gagamitin yung mga SIM card number na ginagamit nyo sa digital wallet at digital banks guys, okay? For your security guys. Kasi mga ola-ola to guys, dapat wag nyong gagamitan ng mga importanteng cellphone number. Then wait ka sa OTP. Yes guys, dapat sa mga baguhan sa ola ha, dapat ang ginagamit yung cellphone number is yung mga pang-ola talaga. Wag nyong gagamitin dito yung cellphone number niyo sa GCash, Paymaya, digital banks. Okay guys, yung mga email address na ginagamit niyo sa mga importanteng bagay, wag nyong gagamitin sa mga ola guys. Depende na lang kung sigurado kayong legit yung ola na yan guys, like for example, Mabilis Cash, medyo okay si Mabilis Cash. Mabilis Cash, yes. And then, dito na, balik na tayo kay Pera Loan. Pera Loan nga ba itong ating binablog ngayon? Yes. Baka maligaw tayo guys eh. Meron kasing Peso Loan, ito naman si Pera Loan. So, enter mo na yung OTP and then, kailangan mo mag-agree dito sa ano daw niya guys. Gusto niyang ma-access ang iyong SMS, location, device data, o device data guys ha. Camera and album, yan. Bakit kailangan nilang ma-access yung camera and album? Yung app usage, device data, bakit? So, syempre, hindi ka makakapag-proceed guys pag nag-disagree ka dyan. Ayan, meron siyang disagree, agree. So, nasa sayo yan. Kaya ang advice ko sa inyo guys, dapat malinis yung cellphone na gagamitin nyo, okay? Wala dyan yung digital wallets nyo, wala kayong eme sa album, sa gallery. And yung mga sexy nyo sa gallery guys, yung mga confidential pang personal na. Okay, alam nyo na yun. And then, ito nang bubungad sa'yo, 50,000. Ang kanilang maximum na pwedeng ipautang, borrowing term 91 to 360 days with daily interest rate of 0.05. So yung mga too good to be true na mga ads na to guys, huwag masyadong pinapaniwalaan. Sabi nga is tingnan natin kung totoo nga, di ba? Pasukin natin kung totoo nga. Ito, my loan, urgent loan, maximum loan amount. Ayan, apply now. Then location, while using the app, of course. Allowing usage, access, authorization will increase your credit limit. O, punta ka ngayon sa usage access mo at i-on mo si Pera Loan. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga cellphone nyo, dapat nakaset na yung mga security settings dyan. Nakasafe kayo. Safe yung Android phone nyo or any kind of gadget na gamit nyo. Dapat nakasafety yan for securities and privacies. And then, personal information. ID na nga guys. ID. Pipicturan mo na yung ID mo, front and back. And then, double check mo kung tama ba yung na-detect ni camera. I-edit mo na rin guys kung may error. Kasi minsan nagkaka-error yung mga yan. Minsan binabaliktad yung pangalan mo. And then gender, number of credit cards. Nilagay ko dyan 1. Marital status, single. Kahit wala akong credit card guys, nilagay ko 1. Educational background, residential address, detailed residential address. Yan, fill upan mo lahat yan. Ito ang ID na kailangan nila guys. UMID, passport, driving license, SSS, PRC. Postal ID, national ID electronic, GSIS, PhilHealth. Ito na naman itong phone natin, babaliwag ko na itong phone ko na hindi ko naman siya Google Photos po kasi eh. Ganyan po kasi si Google Photos, napakaano ni Google Photos. Oh, di ba? Paano tayo matatapos sa trabaho natin na umi-exit tayo, hindi naman kita ina-exit? Yun na nga yung guys na kailangan nilang ID. And then postal ID syempre ang ginamit ko. Yun na nga. Pwede kang mag-upload ng picture ng ID or kuhanan mo na lang sa camera. So sa akin, pinicturean ko and then yun nga mali yung pagkakadetect ng camera guys. So kailangan mong i-edit yan.
Yung middle name, guys, optional naman. Pwede mong tanggalin yung middle name. Yan, number of marital status, unmarried. Unmarried, yan, yes. And single and available. So, yan. Educational background, residential address, detailed residential address, ownership of property, kung nagre-rent ka ba or sa'yo ba yung bahay. And then, industry classification. Pili ka na dyan, guys. Meron siyang mga ano dyan. Option, household income source. O mag-declare ka na dyan, guys, ng 150,000. Email address, Viber, Facebook, alternate phone number. Itong tatlong yan, guys, optional naman siya, hindi siya mandatory. Yung email address mo, mandatory yan, tsaka yung household income source. Pag sinabing household, guys, yung kabuuan ng income sa loob ng bahay. Kung ilan kayo nagtatrabaho sa bahay, ilan yung total of income nyo, yun, household income yun. Pero pag sinabing ikaw, ikaw lang. Then, yan. Yun ang kailangan ng fill upan, guys. Ito, ang hinihingi nila, guys, is tatlong contact person. Yung pangatlong contact person, guys, is optional na. Mandatory niya yung dalawang contact person, and yung pangatlo, optional na. Kung gusto mo, pwede ka pang magdagdag. So, pwede ka pang magdagdag 5. Yan. 5. Hindi, guys. Yeah, optional. Yes, guys, 5 yung hinihinging contact person, pero optional na yung tatlo. So yung dalawa mandatory yun, guys. And then selfie ka na. Selfie ka na, guys. Yan. Pangit ng selfie niyo. Ito na. And then pagkatapos ng selfie, guys, ayun na nga, tapos na. Ayun na. Pera loan. Ang nagpadala ng OTP is si Utang Online. Yun, guys, Utang Online, Pera loan ang nagpadala ng OTP. So yan, guys, approve sa 1,000, guys. Ayaw magpa-screenshot, so kinuhanan ko na lang sa kabilang phone ko. Approve ako sa 1,000, guys. In 7 days lang siya, guys. Ang repayment amount daw is 1,076. Pero wait lang. Repayment 2, 1 peso sa August 27, 2025. Kailan ko ba ito in-applyan? Wait, guys, kailan ba natin ito in-applyan? Makikita natin to, guys, wait lang. Noong July 15, guys, in-applyan ko to noong July 15. So na-approve din the same day. So ito, guys, ang approve amount 1,000. Ang terms is lang July 28, 15 days yun. 15 days ba yun? July hindi. 28 minus 15 days. So yun, guys, calculate natin. 28, daming calculator 28 minus 15. 13 days. 13 days, guys. 13 days ang ibabalik mo is 1,076. Pero wait lang, guys. Yung pangalawang term is sa August 27, 2025, piso, guys, piso. And then, ito yung breakdown ng kanya, guys, buti naman at hindi siya auto-disburse. Ngayon, guys, baka accident, kasi, guys, paalala lang, ito, yung agree to repay on time and accept the loan agreement. Itong checkbox na to, guys, be aware, guys, na naka-automatic check yan. I-uncheck nyo yan, guys, habang nire-review nyo tong loan details, at baka mamaya bigla nyong mapindot itong continue, guys, automatic madidisburse na po yan sa inyo. At ang madidisburse po sa inyo, kung sakali, 670 sa akin pala. Pag ako'y nagkamalit, kasi naka-auto check na ito, guys, in-uncheck ko kasi baka mamaya ma-aksidente kung mapindot itong continue, madidisburse sa akin agad-agad ang 670 pesos. May nabawas na sa 1,000, nabawasan ng 175 na risk management fee, account maintenance fee, mayroon pang account maintenance fee, 155, system service fee, 0. So, ang total ng lahat-lahat ng fee niya, guys, is 330. Sa 1,000 na na-approve sa akin, guys, sa 1,000 na na-approve sa akin, ang ibabawas pag ito ay green up ko sana, 330, guys. Ang marireceive ko na lang is 670. Ang babayaran ko is 1,076 in 13 days. So, yung piso, disregard mo na yung piso, okay? Yon. 1,076 ang ibabalik ko, ang marireceive ko lang is 670. Sino ba namang matinong tao ang magagrab niyan? Kasi kahit pang emergency lang sana to, hindi rin eh. Pang emergency nga, 'di ba? Dapat nakakatulong, 'di ba? 13 days lang 'yun, guys, eh. Sa 13 days meron ka ng i-plus mo 'yon, yung 76 pesos tsaka yung 330, magkano na lahat? Kasi buti sana kung 1,000 lang yung ibabalik mo, 'di ba? Kahit hindi rin eh. 330 plus 76 pesos, magkano na 'yun, guys? Kayo na bahala mag-compute, guys, okay? Masyadong hahaba tong ating video pag calculator pa natin. So malinaw naman, guys, malinaw na hindi ka aya-aya, okay? Yan po ay hindi ko po siya sinisiraan, pero para sa akin, hindi ako magagrab ng ganitong offer, guys. Never ako magagrab ng ganitong offer, guys. Mag-ulam na lang ako ng bagoong, guys, okay? Kesa naman uutang ako sa loob lang ng 13 days is magbabayad ako ng 400. Magkano ngayon? Kasi 76 plus 330, ibig sabihin 406 to, guys. 406 in 13 days. Ang natanggap mo lang is 670. Oh my God.
Okay guys, kayo nang bahalang mag-judge, pero sinasabi ko sa inyo guys, konting ingat guys, konting ingat sa pag-utang-utang ha. Kung ikakasira ng ating pangalan yan, tsaka ng ating credit score, wag na lang guys, konting tiis-tiis na lang. Kung may ibang paraan, gawan natin ng ibang paraan, wag na lang i-grab yung mga ganyang offer guys ha. Yun ay pa yung kapatid lang naman po, nasa sa inyo pa rin yan kung papatulan nyo yung mga ganyang offer, okay? Hanggang dito na lang guys, I hope na kahit paano is nakatulong tong video na to. See you on my next video guys, and please don't forget to read the description, video description for more information and awareness po, for security awareness na rin po. So, see you on my next video guys. Ingat po kayo.